Po ay puno ng niyog na nabubulok na po. So sa pagtatanim ko po, ito ang aking ihahalo sa lupa. Bali magsisilbi siyang coco peat, parang ganun. Yan, coco peat. Ano, pampataba to guys, kabanwa sa pananim. Tapos haluan din natin to ng tubig, ng lupa. Pampataba. Banwa, kuha naman ako ng lupa para panghalo po sa coco peat o yung nabubulok na puno ng niyog. Ito yun, diba? Kinuha ko yan. So haluan natin po ng lupa. Yan. Para maganda ang magiging tubo ang halaman na itatanim. So ayan, pwede na yan, ganyan kadami. Haluin natin para maganda ang magiging quality ng lupa. Hello mga kabanwa, welcome po sa aking YouTube channel. So ngayon po ay magtatanim po ako ng isang herbal plant na tinatawag po na goto kola. Ayan po, ayan, goto kola po yan. Yan o, diba? Ganyan ang itsura ng goto kola. Ito yung gumagapang, o diba? Gumagapang to. Yan, goto kola po yan. So ilagay muna natin siya dito. So ito na yung lupa na hinaluan ko ng nabubulok na puno ng niyog, guys. So ayan, meron akong lagayan dito na ano, na pwede natin pagtamnan ng goto kola. Ayan, lagyan muna natin ng lupa sa itong lagayan na to, mga kabanwa, ay recycle lamang, recycle. Pwede po tayo maghanap ng mga lalagyan na ganito na hindi na ginagamit, natapon na. So kunin po natin, tapos gamitin po natin siyang bilang isang taniman ng halaman. So ngayon itatanim na po natin tong goto kola. Ayan. Yan, so putulin natin to kasi ano to ito yung gumagapang na part. Yan, masyado nang madami. Yan. So ito na lang ang tatanim natin. Yan, goto kola. At saka po yung goto kola po ay may dalawang itsura po. Parang dalawang klase ng goto kola. Ito isa lang po to. Mayroon pang isa, papakita ko sa inyo mamaya. Paano sila nagkakaiba sa sa itsura? Bakit ko nasabi na magkaiba? Pero goto kola pa rin. Yan. Lagyan po natin ng mga pataba para tumaba po yung halaman. Gaya ng nabubulok na puno ng niyog. Yan, kung mayroon kayo sa inyo. Kung wala naman, di bumili na lang po kayo dun sa mga tindahan ng ng mga fertilizer. So ayan mga kabanwa, tapos na tayo magtanim. Ayan, goto kola. Alam niyo ba kung para saan tong goto kola na to? Base dun po sa aking pag-research sa internet, ang goto kola po ay may kakayahan siyang magpagaling ng mga sugat. Tapos mayroon pa,
nakakapagpapatalas ng isip. Dalawa lang po yan, pero actually marami yun. Maraming mga properties. Marami siyang kakayahan. Ang halaman na to. So ngayon naman po ay papakita ko sa inyo yung isa pang klase ng goto cola na itanim ko mismo sa lupa. Parang temporary lang na pagtatanim. So ayan mga kabanawa, ito po yung isa pang klase ng goto cola. Ayan o. Kung mapapansin nyo, bilog po yung pagkakahugis niya. Wala siyang hiwa dito. Ayan o, bilog po siya. Itinanong ko to sa mga matatanda. Sabi ng matatanda, ano daw yan, panggamot yun sa sugat. Ang ginagawa daw, nginunguya yung dahon tapos ilalagay sa sugat. So tama naman yung sagot ng matanda kasi yun din yung naano ko sa internet, sa research. Ayan, goto cola po yan. Isa pang klase ng goto cola. Itong isa naman na to, tingnan nyo yung pagkakaiba nila. Ayan o, parang heart shape yung dahon ng goto cola, diba? Pero yung isa, bilog. Bilog siya, pero ito heart shape. Pero pareha po silang goto cola. Ayan. Paano po ba ginagamit ang goto cola? Mga kabanawa, ang goto cola po ay ibinababad po yan sa tubig. Kasama po yung ugat niya. Ang gagawin nyo, hugasan nyo. Tapos ibabad dun sa tubig. Tapos yung tubig, kinabukasan, halimbawa ngayon mo na araw ito ilalagay sa tubig, ibababad. Kinabukasan mo pa siya gagamitin. Iinumin yung tubig na yun. Tapos ano pa ba ang pagkagamit sa goto cola? Ito po ay ginagawa ding tea. Yan, tea. Tea po siya. Papakuluan sa tubig. Yan. Maganda po ito para sa pampatalas ng isip at saka pampagaling ng sugat. Yan po yung kagamitan po ng goto cola. Actually marami naman siyang mga properties, marami siyang mga kakayahan, no? Pero dalawa lang yung kinuha ko. Goto cola. Yan.